Sa video natin ngayon mga maestro ay alamin at pag-usapan naman natin itong list of SDO with released cash medical allowance for 2025. Ayan, so ito po yung latest update natin ngayong August 28, 2025. Siyempre ang source po natin ay walang iba kundi si Ma'am Sheila Lee Manuel sa kanyang Facebook page. Ayan, so credits po kay Ma'am Sheila sa kanya po natin kinuha itong mga information po na ibinabahagi po natin ngayon sa video po natin. Alright, so ngayon nga po ay August 28. Ibig sabihin, 3 days to go before ang deadline po na ibinigay ng DepEd para sa releasing po ng ating medical allowance, be it on cash or HMO. Ayan. So, pero syempre, dahil yung remaining 2 days ay Sabado at Linggo, so basically, meron na lang po tayong isang araw, mga kamaestro, meron na lang po tayong isang araw o 1 working days, para ma-release po itong ating cash medical allowance or pwede rin namang HMO, basta kahit alin man sa dalawa, basta ang sabi po ng DepEd, kailangan po yan ma-release on or before August 31, 2025. Ayan, so dito po parang konti lang yung nadagdag ngayong araw. So unahin po natin tong SDO Isabela. Ayan, so congratulations po sa mga kamestro natin dyan sa SDO Isabela. Ayan, so meron na po kayong medical allowance, cash medical allowance. Ayan. I think ang Isabela is from Region 2. Next is ang Bataan. Ayan. So congratulations po sa mga kamestro natin dyan sa SDO Bataan. Ayan, Bataan Province. I think yung SDO Bataan po is from Region 3, Central Luzon. Ayan. So congratulations po sa mga kamestro natin dyan sa SDO Bataan. And then yung pinaka-last po is tong SDO Cagayan. Ayan, so SDO Cagayan I think is from Cagayan Valley Region. Mga kamestro, itong SDO Cagayan. So meron na rin po kayong inyong mga inyong cash medical allowance for 2025. Ayan, so far po, yan lang po yung nakita natin doon sa naipost po ni Ma'am Sheila Lee Manuel. Alright, so kung mayroon po dyan iba pa mga SDO na nabigyan na rin ng kanilang medical allowance, cash man yan or HMO card, so pwede po kayo mag-comment dyan sa ating comment section para sa next na video po natin ay may sasama po natin ang inyong mga SDO. Alright, so ulitin po natin. Mayroon lang po tayong 1 working days na antayin para sa releasing po nitong ating cash medical allowance or HMO na medical allowance, kahit alin man yan sa dalawa. So basta ang malinaw po na sinasabi ng DepEd, kailangan po ay ma-release po yan ng kanya-kanya mga SDO bago mag-August 31, 2025. Ayan. So kung cash po kasi yan ibibigay, so medyo mahirap na po pag hindi po yan naibigay bukas, kasi pag Sabado at Linggo wala naman pong transaction sa bank. So most probably kung cash po ibibigay sa inyo through ATM, so antayin niyo po bukas maghapon hanggang 5 o'clock in the afternoon. Ayan, baka pumasok na po ang inyong cash na medical allowance sa inyong mga ATM. Alright, so may mga nagtatanong din po mga nakakita natin sa comment section po ng mga pinopost po natin na video about medical allowance. Mayroon daw sinasabi sa kanila ang kanilang mga SDO na bawal daw galawin yung 7,000 na pumasok po sa ATM. Alright, so malaya naman po tayong pumili malaya naman po kayong pumili kung ano ang gusto niyo pong gawin doon sa 7,000 po na yon. Pero sa pagkakaintindi po kasi natin, pag hindi nyo po kasi kinuha ng HMO yon, kakaintindi ko po pag hindi nyo po nakuha ng HMO yon ngayong taon, sabi nila baka daw next year ay hindi na kayo marilisan ng 7,000 na medical allowance. So kung may papayo ko po sa inyo, if ever man may pumasok na 7,000 sa inyong medical sa inyong mga ATM na medical allowance, so siguro pwede nyo pong gawin, pwede po kayong kumuha ng HMO provider na nagbibigay po ng mas mura sa 7,000 kasi sa pagkakalam po natin meron naman po mga ganon. Pero syempre depende po yun sa coverage po ng HMO card na matatanggap po ninyo. Syempre pagka mas mura, ibig sabihin mas konti po yung benefits or coverage ng card na makukuha po ninyo. And syempre kung mas expensive siya, mas mahal, ibig sabihin mas maganda po yung service na may-provide po nila. So may options naman po kayo doon, basta ang mahalaga po dyan sa pagkakaintindi po natin, kapag sumobra ng 7,000 ang inyong HMO, so wala na pong pakialam ang DepEd doon, so hindi po kayo dadagdagan doon, so kayo na po mag-aabono doon. Basta ang ibibigay po sa inyo is 7,000 pesos. And then kapag
mas mura naman sa 7,000 sa pagkakalam po natin, wala na rin dapat pakialam po ang DepEd doon. Di na rin po nila pwedeng kunin yung sukle. For example, ang nakuha niyo pong HMO is 4,000 pesos po ang halaga. So yung 3,000 ay hindi na po kailangan pang ibalik yon. So papakita nyo lamang po is yung card mismo as the proof or evidence na ikaw po ay kumuha ng HMO provider para the next year ay mabibigyan ka ulit ng 7,000 na medical allowance. So yun po yung pagkakaintindi po natin doon sa memo po na ipinalabas po ng DepEd. Nakakailang revision na po yung memo na yon, pero yun po yung pagkakaintindi po natin na po mga kamesto. So hopefully po ay nasagot natin yung mga nagtatanong po patungkol pa rin po dito sa ating medical allowance. Alright, so dito ko natatapos itong ating video ngayon mga kamesto. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad dito yung mga updates pa rin about sa medical allowance and other benefits ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka, always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2